Sa gitna ng pagtugi sa Abu Sayyaf sa Basilan, aabot na sa 300 pamilya ang lumikas mula sa tipo-tipo at ngayon nananawagan ng tulong. Naiuwi naman sa kanilang pamilya ang labi ng ilan sa mga namatay na sundalo. Paano ba magsimula, sir? Kasi Labis man ang paghihinagpis, tanggap daw ni Ginang Nerissa ang pagkamatay ng kanyang mister na si Corporal Rodelio Bangkairin. masakit man na ganun sa paraan niya kami iniwan, pero proud man po ako sa kanya na naging bayani siya, na ibinalaan niya ang buhay para lang sa bayan. Isa si Corporal Bangkairin sa 18 sundalong nasawi sa bakbakan ng militar at Abu Sayyaf Group sa Tipo-Tipo Basilan noong Sabado. Bukod sa kanila, 56 pang sundalo ang sugatan na karamihay mula sa 44th IB. Ang iba'y mula sa 4th Special Forces Battalion at 720th Special Operations Group. Inihatid ng kanya mga kabaro ang labi ni Corporal Bangkairin sa kanilang bahay sa Zamboanga City. Bukod sa asawa, naulila ng nasawing sundalo ang kanyang 2 anak na 12 at 3 taong gulang. Kwento ni Ginang Nerissa, plano sana ng nasawing mister na lumiban sa trabaho para makapagdiwang ng kaarawan ng kanyang panganay at ng kanyang misis. Sabi niya sa akin, ngayon daw birthday ko sa May, mag-overnight daw siya. Kasi yung akala kasi nila, yung pag-April 10, babalik na sila sa amin. Naihatid na rin sa kanyang pamilya sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ang labi ni Corporal Rodel Ferelino. Hiling ng may bahay niyang si Florencia, hustisya. Lalo pat 10 taong gulang pa lamang ang nag-iisa nilang anak. Isa ring sundalo ang kapatid ni Rodel na si Sergeant Eric Ferolino. Ipinagmamalaki raw niya si Rodel dahil namatay raw ito sa pag-alay ng kanyang buhay para sa bayan. Naiuwi na rin sa Ilagan City, Isabela ang labi ni First Lieutenant Remigio Licenia. Naghanda ng tupa ang kanyang kaanak na bahagi ng kanilang tradisyon para sa pumanaw na minamahal sa buhay. Patuloy ang pagdating ng reinforcement ng mga sundalo sa Basilan sa pagpapatuloy ng operasyon laban sa Abu Sayyaf Group na nakasagupa ng mga sundalo noong Sabado. Ayon sa Western Mindanao Command, unti-unti na nilang napapaliit ang lugar na pinagtataguan ng Abu Sayyaf leaders na sina Isnilon Hapilon at Furuji Indama. Ayon sa militar, hindi titigil ang military operation hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang objective na mahuli o mapatay ang 2 leader ng Abu Sayyaf. May report umano silang natanggap na sugatan at posibleng kritikal ang isa sa mga kanilang target na si Indama. Nilinaw naman ng tagapagsalita ng AFP na Abu Sayyaf at hindi ISIS ang kanilang nakasagupa sa Basilan. Ito'y bagamat nakasuot pa ng t-shirt na tila may simbolo ng ISIS ang Moroccan bomb expert na si Muhammad Katab na kanilang napatay. Ayon kay Brigadier General Restituto Padilla, layon daw ng napatay na dayuhang terorista na pag-isahin ang mga grupong bandido sa bansa para isama sa network ng mga international terrorist. Kabilang din sa mga napaulat na napatay, si Ubaida Hapilon na anak ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon. Tinatayang may halos 70 miyembro ng Abu Sayyaf sa naturang lugar na pinamumunuan ni Hapilon at Indama. Sa gitna ng gulo, umabot na sa 300 pamilya ang lumikas mula sa tipo-tipo. Ang iba sa kanila lumikas daw agad nang makitang may mga sundalo sa kanilang lugar. Humihiling sila ng tulong, gaya ng pagkain at inumin, lalo't di pa sila makabalik sa kanilang mga bahay. Ayon sa isang social worker ng DSWD ARMM, nagsumiti na sila ng listahan ng mga apektadong residente.